ako pinabayaan. Look the way God, you know, ano na ako, inalagaan na ang Panginoon. Ang lusog. Amen. So, gusto niyo ba na ang Panginoon ay aalagaan din niya kayo? Yeah. So, siya po dapat tayo, dapat tayo palagi sa kanya. Amen. So, you know, another year is a great blessing. Another day is a great blessing sa Panginoon. Hindi ko po makount ang mga blessings po ng ating Panginoon sa buhay ko. It already a countless blessing. So, ma-deserve lang po ang Panginoon ng buong buhay ko para sa Kanya. Amen? So, I want to give back all the glory and honor to God for allowing me to reach this age. Yes, of course, tumatanda ang edad, pero ang feeling, bumabata naman. Praise God. Amen. I give back all the glory and honor to God. Amen. Kitang-kita naman po kay Pastor Robero na bumabata. Salamat po ako sa Panginoon, lalo na po sa mga prayer ninyo. Victory po, mission accomplished po tayo. Napakaganda po ng pag-uwi ko ng Pilipinas. Maski wala po akong pera, pero God's provider talaga. Hindi ako nawalan. Una-una nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil natapos din po yung ikinasal yung anak ko, si Rolis. Nakakasin po siya. Maganda po yung nadaan niya, maganda po yung kasal niya. At nakatanggap po kaagad ng blessing yung anak ko kasi 18 siya ikinasal. Tapos pumunta po siya ng Maynila dahil meron po yung mga civil engineer dito, meron po silang mag-Christmas party. So, tuwa-tuwa yung anak ko dahil ilang pong prizes ang napanalunan niya. Una po, second prize, third prize, television po na 32 inches. Isa pong electric pan, consolation, nakuha niya rin. Consolation, kuha niya yung electric pan, gas stove. Sabi ko sa kanya, ba't ganun? Sabi niya, bakit ganun? Second, third, nakuha mo? Oo, mama, nabunot yung pangalan namin. Pati consolation, nabunot din. Oo, mama, nabunot din. Hindi mo lang inandiba. God's provider po talaga. Yung pong handa niya, mas ipinalit po ng Panginoon ng mas sigit pa doon sa nagastos po namin sanda. Tapos yung pong, doon po pumunta po ako pumunta din po ako ng Muntalban. Nakapag-share din po ako doon. Kasama ko po yung anak ko at dalawa pong kaibigan ko na ngayon lang nakakilala sa Panginoon. Habang nagsishare po ako, iyak pala panasala ng pastor namin, si Pastor Larry. Di mo ba alam yung mga kasama, iyak sila ng iyak habang nagsishare ka sa kanila. Habang nagsishare daw ako, sila daw iyak ng iyak. Nung pagkatapos ko pong mag-share, lahat ko ng mga members doon, halos nagsi-ano po sa akin, nag-bless po sila. Tapos sabi ng dalawang nakasama ko na papuntang dalawang kaibigan ko, nagpapasalamat sila dahil sinama ko daw sila sa lugar na yun. Nagpapasalamat sila sa akin. Maraming salamat dahil dinala mo kami dito. Wala silang alam na gano'n ang mararamdaman nila. So nagpapasalamat sila dahil dinala ko raw sila doon. Tapos yung anak ko si Odyssey, gano'n din, sabi ni Pastor Larry, iyak na ako, habang nagsisir ka. So, nag-bless po ako, tapos yung mga kapatiran namin, yung mga kapatiran doon, talagang, sila umpires din sila, katulad po din natin. So, naibahagi ko rin po yung konting kakayan, galing sa Panginoon. So, tapos nung pumunta kami, wala po akong pera-pera, pero nakarating po ako ng Alaminos 100 Island. Nakarating po ako, kaso nga lang, kumain po kami ng aruruset. Yung aruruset po yung oo, tapos pagdating namin sa bahay ng umaga, nagsisakit ang tiyan namin. Sabi ng nanay ko, magpa-doktor ka na. Magpa-doktor na kayo kaagad, balikat mo kami mag-ina, magpa-doktor kayo kaagad, sabi niya. Sabi ng doktor sa amin, rate tide daw. Rate tide, sabi niya. Magpa-confine ka na, sabi sa akin. Tapos sabi ko, pa-confine, wala na ako nararamdaman. Tapos sabi niya, kung gusto magpa-confine, may clinic ako doon, malapit sa inyo, sabi niya sa akin. So hindi ako pumayag na magpa-confine. So nakakapagtaka dahil dami pong resitang gamot,
Hindi po namin nainom yung gamot na reseta. Wala po kami ininom ng gamot, kundi tubig lang po yung inano namin. So, isang araw lang po yun, yung sinasabing retired, din naman. Yung pala yung mga doktor doon, yung ano lang, lalo na pagka nakakain ka ng sa dagat, sa retired ka agad. Pero, papasalamat ako sa Panginoon dahil yung doble protection din po. Dahil inano ko kaagad kay Leslie, tapos naano ko sa work ko na may prayer kaagad kinukuha. Sabi ko siguro may retire pero hindi umalag sa amin dahil sa prayer. So napapasalamat pa ako doon. Tapos po yung pong anak ko na si Odyssey at saka si Romaline. Sa Pangasinan po si Odyssey, tapos si Romaline nasa Maynila po. Lagi po namin pinag-prayer ni Pastora Babes na lagi namin kasama sa prayer na makahanap sila ng isang congregation ng pag-aatinan. So, hindi po nag-usap itong dalawang magkapatid na to. Nung movie po sila ng Pangasinan si Romaline, sabi ni Romaline, ate, sabi niya, nag-aatin ako ng victory. Sabi niya, sabi naman Lisa, oh, inunahan mo ako din sa anong sasabihin ko sa iyo na nag-aatin din kami ng victory. Iisa lamang po ang pinag-atinan nilang dalawa. Pero yung po ang prayer ko na ako sana magdadala sa kanila kung makahanap ako. Pero ibinigay ko sa kanila ng Panginoon. Kasi isa lamang po yung ano nilang dalawa eh. Ate, mag-atin ka ng victory. Tapos sabi naman ng isa, so sabihin ko nga rin sana sa iyo na mag-atin ka ng victory, inunahan mo ako. Yung pala, isa lamang po ang inatinan nila victory. So yun po kagad pinag-usapan nila na mag-tights ka. Napakaano po nila dahil dapat mag-ano ka na ng tights, sabi ng isa. Hindi, ganito ganyan. Sabi ko, oh, kami nag-tights na kami. So, nakakagad na mag-tights din po sila. So, continue po sila nag-a-attend doon ng sa victory. Tapos nakarating din po ako ng Maynila dahil namatay din po yung tatay ng pinsang ko si Ami. Nasa 86 years old na yung tanda na rin. So, nakita ko po yung mga pinsan ko din doon. Tapos buong pamilya po ng family to rin yung nakamag-anak ng mother ko. Na po again po sila, naka-accept po sila. Buong pamilya po, naka-accept po sila sa pamilya. Tapos nung pag-uwi ko ng Pangasinan, ang pinag-pray ko yung pangalan namin, si Perumi at saka si Ate Dave. Pauwi na ako. Last day, binigay pa rin ng Panginoon nung last day na yon. Nakapagsira kasi sa dalawa. Kasi pag nagsisira ko, umaalis sila. Ayaw nilang pakinggan. Tapos sabi ko, Lord, aalis na lang ako. Sabi ko, bakit ayaw pa nilang pakinggan yung words mo? Sabi ko. Tapos yung last na moment na talagang siguro ilang minutos na lang, paalis na ako. Doon po ako nakapag-share sa kanila. Kasi akala kasi nila po born again ay religion na. So pinaliwanag ko sa kanila maigi yung kung ano yung born again, kung ano yung kahulugan ng born again. So doon sila naliwanagan hanggang sa nag-accept po silang dalawang mag-asawa. So sabi ko last moment, sabi ko ibinigay pa ng Panginoon na tumanggap yung kuya ko at saka si Ate Bill. So napakadakila po ng Panginoon. Minsan, meron tayo kasi mga perfect time na, ay, uwi ako ng Pilipinas, yung pala hindi ka kalooban ng Panginoon. Pero itong pagpunta ko ng Pilipinas, talagang kalooban ng Panginoon kasi yung event, maraming event na naganap sa buhay ko doon. Napakaganda po. Tapos doon po sa Patandan din mismo, tinawag ako ng auntie ko, sabi niya, mag-share ka nga saan namin, sa church namin. So, sabi ko kay Lord, sabi ko, ano bang nararapat pa sa kanila na ina-share ko. Tapos nung nag-share ako, tumayo yung pastora, sabi yung pastora sa kanila na mga nanonood, hindi ba kayo na-rebuke lahat sa sinabi niya? Sabi niya, hindi ba kayo na-rebuke lahat? Ako na-rebuke ako, sabi niya. Tamang-tama ko yung mensaheng ibinigay niya ni Sister Marlene. Rebuke ako sa niya. Kayo hindi ba kayo na-rebuke sa mga narinig niyo sa kanila? So hindi ko akalain na rebuke pala yung isi-share ko sa kanila. Napakadakila po talagang ano ng Panginoon na yung bang nasa tamang yung proseso yung sa Pilipinas po. So malaki pa sa salamat po ako na mabuti sa inyo dahil number 1 po talaga yung prayer. Wala po yung prayer ninyo, siguro wala yung ganun na proseso, na step by step talaga. Tapos, yung sinasabing rin, kahit hindi nga namin inom yung reseta ng gamot, wala.
parang dumaan lang sa tiyan namin. Wala. Siguro yung nandun po talaga yung prayer, number one po yung prayer na. Pag nagkaisa po talaga tayo sa prayer, na maski malayo ang isang kapatid mo na nandoon, tapos pinapanalangin mo, talagang Panginoon kumikilos po talaga. So, malaking pasasalamat po ako sa inyong lahat, sa prayer ninyo. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Talagang napakalaki po ang Diyos natin. Magpapasalamat din po ako dahil sa bigay din po ng Panginoon na kalakasan sa akin sa ilang taon na ako ngayon. Salamat po ako dahil sa kalakasan araw-araw na kalakasan binibigay niya sa akin. Tapos din po yung pinag-pray namin ng Webes, yung anak ko, kasi na-ipinto ko na din kay Doc. Magaling na din po siya. Kasi sabi ko sa kanya, magpaano muna siya, magpa-ultrasound bago siya sa doktor. Pero praise ka talaga, napakagaling ng Panginoon, napakagaling na siya. Kahit tapos po, pinapapasalamat ko kasi sa Panginoon, yung kasi pagpunta niya dito, naghihintay na rin lang po. Amen! Ito po, ito pa nga nito 2015 talagang inanong ko talaga sa Panginoon na victorious para sa akin yun. Nagpapasalamat din ako sa mga pastors, sa mga kapatiran, sa mga pagsuporta. Thank you so much sa mga prayer nyo. Pinapali ko sa Panginoon ang pasalamat ang pagpuri sa kanila. Ayaw ko mag-public. Sila hindi pa na sila mag-birthday. Ako tapos na. Kaya hindi pwede. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Talagang sobra-sobra yung blessing niya sa akin last year. And this year, sabi nga ng iba, sabi niya, o ilang taon ka na, sabi ko, hindi na natin i-count yung age, i-count na natin yung blessing. Sabi niya, tapos sabi namin sa hindi, kailangan i-count yung age natin kasi doon na nasusukat kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at yung mga purpose pa natin. Dahil sabi niya, kung mahaba pa yung buhay mo, mahaba at marami pa yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. So sabi ko, so, I'm victory dahil nakaabot na ako ng ganitong age at maganda pa rin. Sabi nga ng senior ako, sabi niya, akala ko nung hindi pa kayo na-interview, 20 years old pa lang. Well, yung isang pinaka-gift ng Panginoon sa akin, hindi ko yan siya, kundi yung deserving at commitment ng anak ko dahil nga, so, ano ko na nga sila, nagtulungan ko sila last year. Tapos, pinadala niya sila ng Bible noon, Tagalog. So, sabi niya ng nanay ko, sabi niya, alam mo, nag-approach na yung anak ko sa akin, sabi niya, Lola, sabi niya, can you buy me an English Bible? Sabi niya gano'n. Because I want to attend a Bible study in pastor's church. Sabi niya, gusto kapit-bahay lang namin yun. So, sabi ng nanay ko, alam mo ba, sabi ko, bakit English? Sabi niya, bakit anak, English, Tagalog, mas maganda yun. Sabi niya, mama, because yung Tagalog daw, napakalalim. So, I need to ask Lola to translate it in English. So, sabi niya, anak, social mo naman, anak. So, sabi ko naman, so, napakasarap sa feeling yung anak mo mismo ay lalapit na sa Panginoon. Kasi yung prayer ng magulang talagang yung kabutihan ng anak natin, na yung relationship niya sa Panginoon, yun ang pinaka-importante, na habang lumalaki siya, ay papalapit siya sa Panginoon. Kasi doon natin makikita yung achievement natin. Kasi doon mo papalakpakan yung sarili mo na maging magandang ina ka, maging mabuting ina ka, dahil nakikita mo sa anak mo na follower siya ng Panginoon. Pinapapasalamat ko yung pinakamagandang gift ng binigay ng Panginoon sa akin. I'll give back all the glory and praise to God. I also want to thank God for these few months. This Thursday, I'll be leaving to Amsterdam. But before that, I would like to thank a lot. I want to thank God for this church because I've been receiving this word from the Bible studies that we were having in the different houses. And it's in Revelation chapter 3, verse 15 and 16.
And the Lord says that how He wishes for us to be either cold or hot, but He doesn't want us to be lukewarm, because if we are lukewarm, He vomits us out of His will, out of His presence. So what I want to thank God for is for this church, because they have been so patient with me, with trying to keep me hot, because this church is really hot. And very passionate. And I want to thank God also because this church has taught me so many things until now. I know that you guys are going to continue teaching me more things, because the same like you learn, I learn too. And I'm so thankful to God, because every time I go to a church or Bible studies, you're really showing an example of how I have to behave when I'm outside. So there are 3 things that I wanted to say. Number 1 is I really want to thank you for being so patient with me. Thank you for I'm really thankful for your patience with me, because you've taught me so many things, and it takes me a little while. So I'm very thankful. Thank you so much. Number 2, I'm very sorry if it gets harder and harder. I'm very sorry if I've done you wrong. I'm sorry if I hurt you, because I know I'm not perfect. And I also know that we're all learning. And I'm also very slow. And I want you to know that what I learned from seeing you, because some things I don't have it yet, I'm going to bring it to Amsterdam. Because I see God that is in each one of you, and it's like what Hans said, you know, it's not the people. When I see you, it's not the people, it's God. And I'm just so sorry if I've done you wrong. I'm sorry if I hurt you. And number 3 is that Jesus does not see the sin in you, but Jesus sees you, He sees me and all of us. So I want to say that Jesus loves you. And the same way that He showed His love toward me, He loves you so much. And I wish you so much the best for these next 6 months. But when I'm done, that the Lord continue speaking to you, and that you can stand up and be strong. Don't be afraid. And keep being strong. Keep bringing more people to the Lord, because when we're hot, it's either 9 or 10. From a scale to 1 to 10, it's not 1 to 8. 1 to 8, we go to hell. We have to be 9 to 10. So let's continue being hot for the Lord. Amen? 9 to 10, alright? Okay. Nais ko rin magpasalamat sa Panginoon kasi napakabut talaga ng Diyos. Itong nag-end-tong 2014 sa amin na ang dami talagang nangyari. Matagal yung kapatid ko na nasa Cebu na nagtuturo, matagal siyang hindi nakauwi. Ngayon, nung umuwi siya, nagkaroon ng bagyo, 29, 30, tapos ang baha is hanggang tuhod yung doon sa amin. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa protection niya sa family ko, sa mga friends ko, sa mga kaibigan ko doon. Actually, yung bagyo is nagland po sa exterior ng Bohol, sa Anda. Yung lugar namin is interior ng Bohol, pero yung interior ng Bohol, yung sa lubok, nagkaroon ng flash floods kasi yung
Lubok River, umapaw siya ng husto, nasira yung bridge, yung hanging bridge, yung... Pero nagpapasalamat pa ako sa Panginoon dahil sabi ko, paano kaya yung pag-aaral ng kapatid ko, yung kapatid ko mag-aaral sa Tagbilaran. Oo, babalik siya. Pero nagpapasalamat ako kasi yung bus hindi na makadaan sa Lubo, na dumaan sila sa Sikatuna. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na despite sa bagyo, nandun po yung protection ng Panginoon sa pamilya ko kasi ang layo ko. Gaalala ako kasi nung New Year, talaga 29, 30, 1, 2, hindi sila makontak. Sabi ko, ano na kayang nangyayari? Ganun pala, walang kuryente. Nakontak ko na lang sila nung nag-start na yung classes. Nagpasalamat, 7 yata. 7. Kasi yung doon sa Tagbilaran, may electricity na. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil nadya sila yung kapag ko bumalik na Cebu, na safe. At saka, next story din ako sa inyo kasi yun yung sinabi ni Danny, neither hot nor cold, God will spit us out. God remind me kasi parang nahihina ako kasi marami akong mga naranasan. Sabi nga ng Panginoon, siya daw yung source of life, siya yun daw yung will na nagbibigay buhay. Why dug out broken cisterns? Sabi ko, why? Sometimes because I'm weak, I tend to find another source that I think that will make me strengthen, which is wrong. God has rebuked me and remind me sa mga kapatid ko. Niremind ako ng Panginoon, what happened to you? Kasi yung mga kapatid ko, nagsasakos sila dahil naging faithful ka sa akin. Sabi ng Panginoon sa akin. Tapos, nung umuwi yung kapatid ko kasi may mga 13 months siya, sabi niya, alam mo, hindi ko ginastos yung 13 months pay ko. Binili ko lahat ng regalo para kila mama, books para sa mga kapatid ko, sa mga, tapos, oven para sa isang kapatid na gustong-gustong magluto. Sabi ko, niremind ako ng Panginoon na tingnan mo kung paano nila binalik yung pagbabahan na ibinigay ko sa'yo sa mga family mo. Sabi ko, kasi napaisip ko na gusto ko na lang sana maging normal na member ng church na hindi na lang sana ako mag-ministry. Pero niremind ako ng Panginoon na hindi kung ano yung ibinigay ko sa'yo, dapat mong gamitin kasi kung hindi mo gagamitin, babuuin ko, wala nang matitira sa'yo. Sabi ko, tulungan mo ako, Lord, kasi salamat ako sa mga kapatiran kasi nandyan po sila, yung mga prayers. Kasi nahihirapan po talaga ako. Pero, nandun po yung encouragement. Minsan nilalayo ko yung sarili ko. Kasi parang magiging iba yung environment pag lahat sila tapos ikaw yung puso mo naglo-lower na. Sabi ko parang hindi kaya parang sinisipakit ko yung sarili ko. Sabi ko bumabalik na naman yata ako sa dating gawin, nanonood na lang ako lagi para makalimutan ko yung mga iniisip ko. Pero talagang niremind ako ng Panginoon na wag, kailangan mong magsilbi. Ayaw ko pang mamatay. Kaya sabi ko, ayaw ko pang mamatay na hindi naman dapat tayo mamatay. Pero niremind ako ng Panginoon na anytime pwede kitang kunin. Sabi ko, maggusto ko pa yung buhay ko magkaroon ng silbi. May balik ko man yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Kaya thank you, Lord. Good morning po sa akin naman po, it's a dream. Actually, every morning, actually nagigising po ako 7. Hindi pa ako nakakatulog actually, dahil hinihika ako, inuupo ako. Pero nung nakatulog naman ako, nanaginip po ako na sa pagtitikot po tayong lahat. Alam mo, kasama ko si Brother Danny. Pero yung nakita ko kay Brother Danny,
Sabi ko para akong aawit na all my bags are packed and ready to go. Kasi nakita ko si Brother Danny na ang dami niyang bag. Tapos sabi ko, Brother Danny, somebody's waiting for you outside. Sabi ko, tapos, sino yun, kuya? Hindi ko siya kilala kasi naghihintay sa'yo, ihahatid ka, sabi ko sa kanya. Pero that person, sabi ko sa kanya, hindi ko siya makikita. Titignan mo, kilala mo ba siya? Kasi makikita mo siya, wala siyang mukha. Bakit siya ganun? Hindi ko nakikita, ihahatid ka. Pero nasa pagtitipon kami, ngayon sa pagtitipon na yun, ang dami talaga, halos lahat po tayo, ako si Pastor, sila Pastora, magkakasama. Sabi ko, bakit hindi sila nagsasalita? Sabi ko, lahat ng mga kapatiran, bakit parang silang tameme? Nung makita ko lahat po kayo, nakatahi ang bibig. Yung may tahi ang mga bibig. Tapos, sabi ko, bakit kaya natahi ang mga bibig nila? Sabi ko gano'n. Tapos, si Brother Danny, sabi niya ganyan, Kuya Doki, it's your role. Sabi, you're a doctor, tanggalin mo ang mga tahi. Sabi ko, paano ko tatanggalin niya? Talaga nakatahi ang mga bibig. Lahat talaga nakatahi ang mga bibig nyo. Tapos, sabi ko, paano sila magpapaliwanag ng verse at pag-start na ang Bible study? Ngayon, tumitingin ako kay Pastor, hindi naman nakatahi ang bibig. Tapos kay Pastor, hindi naman nakatahi. Si Dan, bakit tayo hindi nakatahi ang bibig? Bakit sila nakatahi ang mga bibig? Sabi ko. Tapos, yan. Ngayon, mayroon isang kapatira. Sabi ko, kapatid, wala ka. Ano bang ginawa mo? Bakit natahi ang bibig mo? Si Lori yun. Kaya nakita ko talaga si Sister Lori. Gumagano siya. Tapos, sabi ko sa kanya, bakit? Ang pagkatahi po ng bibig talaga matindi. Kasi po pag sa surgery tatahiin, madali mo siyang tatanggalin. Ngayon, yung pagkatahi talaga ng mga bibig talaga ninyo, pati dila, tinahi. Nakalabas ang dila pero natahi, lagi dila nakatahi. Nakatahi talaga. Sabi ko, hindi ko kayang tanggalin yan. Kasi pag tatanggalin ko yan, baka mapuputol ang dila. Sabi ko gano'n. So, lahat talaga kayo kasi gumagano'n talaga. Tapos, nasa isang bahay tayo na punong-puno talaga na, bakit kayo natahi? Sabi ko gano'n. Tapos si Pastor Ray, ang ginagawa lang, nakaluhod, nananalangin. Nananalangin po kay Pastor, nakaluhod. Si Pastora naman, natulala na nakatingin lang sa kanila. Pero kami ni Brother Danny, si Brother Danny, ayaw umalis. Kasi sabi ko, punta ka na, alis ka na kasi may naghihintay sa iyo sa labas. Sabi ko nga, gusto ko nga siyang ihatid. Kaya lang, sabi ko, gusto ko sana magpahatid kanila kay Brother Mark, kanila yung mga lalaki, kaya lang, pati sila natahi. Sabi ko, bakit nakatahi? No? Ngayon si Brother Danny, parang ayaw niyang umalis dahil nga, paano ako aalis eh? Hindi man lang sila makapagsalita, sabi niya, na ang nakatikom ang mga bibig, bakit di lang nakatahi? Sabi ko, bakit ganito? Tanungin mo, bakit ganito? Saan ako magtatanong? Sabi ni Brother Danny. Tanungin mo si Papa mo. Bakit tayo hindi lang nila? Yung sabi ko, hindi ko may paliwanag dahil yung mixed emotion ako sa panaginip ko dahil nakita ko talaga na papaano sila, kasi hindi sila makapagpuri eh. Hindi kasi paano ka aawit, paano ka mag-start ng praise and worship, samantalang apat tayo kakanta. Sabi ko pag gano'n, nakatay. Sabi ko, Pastor, paano alisin ang tahi sa bibig, dalhin natin sa ospital. Sabi ko gano'n kasi hindi ko kaya tanggalin ang tahi. Dahil talaga yung bukol-bukol ang pagkatahi, pati dila ng katahi. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng tinahit-tahi ang bibig. Yun lamang ba, lahat po ito ay itinataas ko sa Panginoon, anuman po ang mga pinagdaraanan natin. Kasi po kanina nagising po ako na hindi ko alam kung yung naramdaman ko kanina, mabigat eh, nung pagkagising ko mabigat talaga, na may nakita po talaga ako na
nakakita na naman po ako ng dila. Dila na naman na nakita ko na pinakita na naman po ang dila na ano man po yung dila na yan, putulin na natin kung yan po ay nasasama. Kasi po sa putulang, napakarami na pong mga signs na sa bawat isa na kasi kung minsan nagkakaharap po tayo hindi pala totoo. So kinakailangan magpakatotoo pa tayo sa akin. Kung ano man po talaga yung ang hirap, magpakatao talaga tayo. Kung talagang totoo tayo sa sarili natin at totoo tayo yung Diyos, magpakatotoo tayo sa ating mga kapatiran. Mahalin po natin kung ano man ang pinagdadaanan ng ating mga kapatiran. Lahat po tayo may pinagdadaanan, subalit magmahalan po tayo bilang magkakapatid at magpalakasan po tayo, hindi po tayo magsiraan. Gusto niyo lang po, kahit na gusto pa natin na yung iba na isang na lang, kasi wala na po tayo. Bueno, ayer fui a visitar un matrimonio. Dani, kailangan ka dito, Brad. Bumisita daw siya ng mag-asawa. Bueno, ayer fui a visitar un matrimonio por la noche y porque este matrimonio necesitaba que alguien hablara con ellos. Kailangan daw may makausap itong Mi mag-asawa. amiga me dice, Norma, dice, pero no vayas tú sola porque... Sabi ng kaibigan niya, huwag kang pumunta No mag-isa. sé por qué, pero no, tú no vayas sola. Huwag kang pumunta mag-isa. Entonces me dice, por mí, entonces bueno, le digo, si él aguanta tu Señor que yo vaya contigo voy. Y justo la chica, sabi niya, la kalooban ng esposa, Panginoon, sasamahan dice que kita. venga tu amiga también, dice, ay Señor, gracias Señor, porque quería que sea la voluntad del Señor, no sea yo. Gusto kong gawin ang kalooban ng Panginoon, Y entonces, kaya bueno, voy isinama ko yung a su kaibigan casa niya. y bueno, veo la sorpresa que bueno, nos invita a comer primero, Kinakain ¿no? kami. Digo, Señor amado, digo yo, que esto sea rápido, digo yo. Sana maging mabilis ito. Bueno, Prayer. entonces empezamos a predicarle a esta pareja, un Nag-preach kami matrimonio. dito sa matrimonyong Y ito, sa cuando le couple. empecé, mi amiga le empezó a hablar de su testimonio. Nag-share yung kaibigan ko ng testimony Y niya. algo a mí me decía, dile el testimonio. Digo, Señor amado, ayúdame, ¿cómo me meto? Digo yo. Sinasabi ng Digo yo, Panginoon, i-share mo rin yung ayúdame, patotoo mo. Señor. At sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Ella entonces ahí cuando le conté el testimonio At isinare ko yung testimony ko. que me contaron una vez, entonces esta mujer dijo, eso me ayudó, dijo ella, ¿no? Sabi ng babae, Y natulungan daw siya. entonces digo, Señor, gracias Señor, porque tú lo estás haciendo, ¿no? Sabi ko, salamat Panginoon sapagkat ikaw ang kumikilos. Empecé a animar a la pareja, al matrimonio. Yo digo, yo voy al grano. Nunca, yo antes no era así. Pero el Encourage Señor me ha niya enseñado yung que las cosas couple. tengo que ir al Sabi niya, grano. Y gagawin voy ko, a la sasabihin ko yung dapat kong sabihin. Y cuando le Kahit empecé a hindi ko predicar ginagawa la ito palabra de dati. Dios, ¿no? Entonces, ibinahagi ko ang salita ng vamos Diyos. a orar, vamos a orar. At pagkatapos, Le digo, porque sinalas el ko siya Señor está mag-pray. aquí, digo yo. Ang Panginoon Y bueno, narito. cuando empecé a orar, empecé a At orar. nag-pray por ako, ellos. nag-umpisa ako mag-pray. Y el Señor me ha llevado a ese niño. At Un niño pinag-pray de lang yung 4 bata. años. Y yo me quebranté mi corazón. Dije, Señor, tú quieres hacer algo con este niño. Yung 4-year-old na bata, sabi niya, Panginoon, may gagawin ka sa batang Y ito. el niño me pudo hacer de mis manos. Itinaas ng bata yung kanyang kamay. Y él hace así más arriba la mano porque quería más. At tinaas ng bata yung kanyang kamay, sabi niya, gusto ko pa, gusto ko pa. Y su papá, que quería separarse de su esposa, se quebrantó. At yung ama niya De ver ay a su hijo que quería umiyak at nakita yung kanyang mucho anak del Señor. na gustong gusto Y ang yo me Panginoon. acerco a su papá y Lumapit ako oro sa por él. anak niya, pinag-pray ko rin Y el yung ama. Señor me mostró que Pinakita ng Diyos había falta de perdón. na hindi makapagpatawa ng ama, El Señor quiere que se perdone mutuamente. kailangan
magpatawaran sila y se pidieron perdón at nagpatawaran ng mag-asawa y se reconciliaron. at na-reconcile sila. Y yo me fui contenta porque At ako'y naging ahí masaya estaba el Señor y no podía creer porque sapagkat decía, hindi ko Señor, Señor, mapaniwalaan ang quiero ginawa ser ng útil para Panginoon. ti, Señor. Este año sea para mi vida, At sabi Señor. niya, Panginoon, Ayúdame, itong taong Señor. ito ay para sa iyo. En este Tulungan mo ako. momento, Señor, digo, Señor, le dije, yo me encomiendo en mi espíritu en tus manos y haz tú lo que tengo que Ibinibigay ko sa iyo ang aking hacer, Señor. espiritu, ikaw kumilos sa aking buhay. Y entonces, bueno, y ellos se fueron muy a ellos, me fui muy agradecida. At ako'y umalis na punong-puno ng Sabiendo que el pasasalamat Señor ha obrado en na alam mi kong kumilos ang Panginoon sa buhay nila. Nakaka-relate po tayo doon kung paano yung kabutihan at yung power ng Panginoon na mamanifest sa ating kalagitnaan. Gusto ko lang kumasahin sa Matthew chapter 5 verse 16, sabi niya, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Sa mga buhay natin na napakabuti ng Panginoon, salamat din sa Panginoon sa pagbabago niya sa buhay ko. Ano na lang po, konti lang i-share ko sa inyo na kung paano ako na dito na nagamit ng Panginoon. Ako kasi yung taong hindi makatayo sa maraming tao. Never ako nagsasalita before, but praise God, dito sa iglesia nito na pinick up ako ng Panginoon. Chinus niya ako para magamit ako na magsalita sa harapan niyo. So it's a blessing for me na magamit ako ng Panginoon dahil yun nga, kapag nga attached tayo sa Kanya, so mayroon tayong nagagawang mas pakinabang. So yung pagsasalita, so yung pag-share natin ng words ng Panginoon, so yun is meaningful, na napaka-bunga sa buhay ng bawat isa pag ginagawa natin yung karapat-dapat. So praise God kung paano ngayon nandito ako sa harapan, muli ginagamit ng Panginoon at binabal ko ang magpulit pasalamat sa kanyang pangalan.